Magandang umaga po sa lahat. Ah, Uumpisahan ko po ang mga kwentong to or mga nararanasan ko, or ito na rin siguro yung time na ito na rin ang ito na rin ang gusto ng puso ko, at alam ko ito na rin ang gusto ng Diyos. Kaya isang mission po ang uumpisahan ko sa bagong mundo. Sa social media naman po ako ngayon haharap para po sa isang patotoo, o para sa mga tinatawag nating inspiring na sharing mula sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko, at kung paano ako nagsimula akong tawagin ng Diyos at magsimula sa isang misyon. Kukwento ko po muna sa inyo yung nangyari before na maging ganito ako ka-devoted o ganito ko kalab ang Diyos. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Arlene Villarre, tubong pinanganak o tubong Pampanga. Sa Masantol, Pampanga ako, pero dito na po ako naninirahan sa Santa Mesa, Manila. Bali, nangyari po ang lahat ng ito, nagsimula nung 1998. So, kung titignan po natin, tagal ng proseso. 24 years ang proseso ko bago ko makamtan ang regalong nais ibigay sa akin ng Diyos. Siguro nagsimulang nakamtan ko siya unti-unti, 10 years mula noon. Tapos unti-unti hanggang ngayon, mas naintindihan ko na ano ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay ko at sa ating lahat, at ano ba talaga ang iniuutos niyang misyon ko. Uumpisahan ko po ito 1998. So 1998, ako po ngayon 51 years old. So nung 1998, siguro mga 27 o 28 years old po ako noon. Bali, nakatira po kami noon sa Cavite. Nakabili kami ng bahay ng asawa ko, yung Hulugan sa Cavite. So, doon kami nanirahan ng 4 years. 1 year old ang anak namin. Tapos 4 years old kaming nanirahan doon. Maganda ang naging buhay sana namin doon kasi po may trabaho naman ang asawa ko sa malaking kumpanya. Tapos ako po, nagkaroon ako ng parang may gift akong natanggap noon. So nag-resign na ako doon sa dating trabaho ko. Plain housewife na lang ako eh. Pero parang nagsimula ito nung nananaginip ako. Medyo hirap pa kami sa financial kasi yung bahay na nakawa po namin eh medyo hindi pa siya gawa. As in, may pintuan, may bahay siya, kaya lang wala pa siyang palatada, wala pa siyang kisame, so kailangan mo siya ipagawa. Eh noong time na yon, hindi rin ganun ka-stable pa yung, may trabaho siya, kaya lang maliit lang din ang sahod kasi may mga na-loan pa kami dati na binabayaran, kasama pa yung bahay. Tapos nung nakatira kami doon, medyo tipid. Pero kaya, kasi sanay po ako sa hirap. Kaya kong magtipid, sanay ako sa hirap, pero palagi agresibo po ako eh. Agresibo ako, lalo na sa pagkakakitaan at ikauunlad ng buhay namin. Siguro ewan ko kung nasa 1 taon na kami nandun. Parang nanaginip ako ng tindahan. Ang ganda ng pwesto kasi namin, nandun siya sa may basketball court, sentro. Nanaginip lang ako ng tindahan, ilang beses yun. Ulit-ulit akong nananaginip ng tindahan. Sabi ko sa asawa ko, parang magkakatindahan tayo. Pero wala kaming puhunan. Wala kaming pera. Kasi parang nakakuha yata ako sa SS noon, nakapag-loan ako. Kaya lang, pinapalatadahan ko yung bahay, pinakisamihan ko, para medyo magmukha naman siyang maganda, pinapinturahan kong konti. Tapos, nung nakatira na kami doon, yung panaginip ko, andun. Kaya lang wala kaming puhunan.
Kasi sa panaginip ko, may mga bumibili at nagbebenta ako, wala naman akong tindahan. Tapos, parang may nagkwento sa akin na merong wholesale sa labas na nagbibigay siya ng puhunan na kuha, bigay bukas. Kuha ngayon, bayad bukas. Kuha ngayon, bayad bukas. Pero dahil bago pa lang ako doon, di naman ako palalabas. Di niya ako masyadong kilala. At siyempre tiwala. Yung tiwala kasi iba yun eh. Nagtanong ako, sabi ko, nabili naman ako sa kanya minsan ng gatas. Tapos nagtanong ako, sabi ko, pwede bang, nagbibigay ka daw ng ng puhunan. Ng puhunan na makapagtindahan. Kasi gusto ko magtindahan. Sabi niya, hindi niya ako kilala. Pero mula noon, lagi na akong nabili sa kanya. Hanggang one time, naalala niya ako, siguro after 2 weeks. Sabi niya, gusto mo pa bang magtindahan? Sabi ko, ate. Sabi niya, sige, kuha ka. Talaga? Sabi kong gano'n. Sige, may bintana lang dun. Binigyan niya ako namili ako, worth 2,000. Alam niyo po, nakakatuwa. Yung 2,000 na binili ko, ngayon, i-display ko, lahat halos ubos. Yung 2,000 niya, siguro may natira man tubo. Yung 2,000 niya, kinabukasan, sinuli ko. So, namubos, sabi niya sa akin, halos. Sige, kumuha ka uli. Doon nagsimula yun, kumuha ka uli. Hanggang araw-araw, ganun ang routine namin. Kumuha ka uli. Paunlad ng paunlad yung tindahan. Kaya laking utang na loob ko sa babaeng yun, si Ate Maming. Tanda-tanda ko pa siya eh. Hindi ko makakalimutan yung utang na loob na ganun lang kahirap yung buhay namin noon. Ni 2,000 lang, wala akong pampuhunan kasi nakakaraos lang kami sa pagkain. Tapos, nung binigyan niya ako, umuunlad. Ang dami nga bumibili. Daming bumibili. Lumalaki ang tindahan ko. Sa araw-araw, sa daming bumibili. Dito magsisimula pala ang problema eh. Kasi kung tutuusin po, lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya. Bata pa ako, talagang mahilig na ako sa Diyos. Bata pa ako, makikita mo ng mahilig akong umaten ng kahit anong gathering sa mga kapitbahay na may usapan tungkol sa Diyos. Yung mga lolo-lolo namin, sinasama ako sa mga Bible study, mga ano ba yun, yung mga rosary, kahit sa gabi, naglalakad, mga prosesyon, kahit sa chapel, lagi akong umaaten. Kahit natatandaan ko, siguro mga 10 years old, hanggang mag-high school ako, kahit hindi ako imbitado, talagang pumupunta ako. Black Rosary, minsan nga yung mga kalaro ko, niyayaya ako mag-Black Rosary kami. Dala-dala ko yung Mama Mary, at dadali namin sa kapitbahay. Bata lang ako nito, siguro elementary lang ako. Ginagawa na namin yun. Ganun ako, dahil yun ang nakita ko sa pamilya naming madasalin. Kaya lang, meron pala akong hindi nakikita. Relihiyoso silang pamilya, pero nawawala yung pagsasabuhay. Dito ko nakita yung pagkahiwalay pala nung madasalin at hindi sumusunod. Kaya pala, dito ko nakita yung hanggang namatay ang mga lolo ko, sobra silang naglilingkod sa Diyos. Sobra sila sa simbahan, sobra sa anumang extracurricular pagdating sa simbahan. Nagtotok sila, nagpupunta sa mga ganyan, gano'n. Umaattend sila sa lahat ng ano. Pero bakit sila mahirap? Bakit parang sa kanila hindi pumasok yung biyaya na mula sa Diyos? Na ito ngayon, yung tinuturo niya sa akin. Ito ngayon ang binigay niya sa akin. Kasi anak kita eh. Ako mayaman ako. Ako lahat ang may-ari ng lahat ng yan. Pag-aari ko ang buong mundo. Bakit ka maghihirap? Bakit ka sobrang magiging mahirap? Maghihirap ang pamilya mo. Anak kita. Mahal kita. Parang hindi ko nakita sa pamilyang kinagisnan ko yun. Kakaiba po dito sa akin. So balik ako doon sa Cavite. Sa Cavite, palakas ng palakas ang tindahan. Siguro umabot yun ng
ng dalawa o tatlong taon, no, 2 taon siguro mahigit. Lakas. One time nga, magbabakasyon yung mga pinsan ko sa amin. Pumipila na yung bumibili. Lakas ko lalo na yung pag may okasyon. Talagang masipag ako eh. Halos nagsasara ako gabi na. Tapos bukas na naman ako ng maaga. Sobrang pag ako binigyan mo ng trabaho, tapat ako dun sa trabahong ibibigay mo sa akin. Sobrang napapagod talaga ako, pero masipag ako. Hanggang nakikita ko, umuunlad ang buhay namin. Kaya lang dito rin pala magsisimula ang problema. Siguro ito ho ngayon yung nangyayari sa atin. Kaya makikita natin dito yung kaya ako kinukwento to, makikita natin dito yung meron palang buhay na Diyos na nakakalimutan natin. Meron palang buhay na Diyos na naghihintay sa atin. Meron palang buhay na Diyos na nakakalimutan natin. Sa sobrang pagkabisi natin sa lahat ng bagay, tignan nyo, kung titignan natin, parang manghihina tayo eh, kasi huminto lahat. Lahat, kung titignan mo, ako nanonood ako ng mga sa telebisyon, kung gaano ka-active ang mga artista, kung gaano sila kayayaman, pero ngayon huminto. Yung mga nagtatrabaho sa bahay namin, daanan, lahat maghapon yan. Malapit kami sa PUP, nag-aaral maghapon, ganun lahat ka-busy. Busy ang tao, kahit makita mo naman nasa bahay, cellphone pa rin ang pinagbibisihan ng lahat ng tao. Ako po ngayon lang ako nagsimula, kaya medyo hindi pa ako sanay. Hindi ako marunong magpipindot eh, kaya ang tagal kong naumpisahan to, kasi unti-unti ko munang pinagtatanong sa mga anak ko kung paano ba magganon. Ito palang tindahan na to, ito yung magiging dahilan ng isang tawag. Minsan, may nabasa po ako sa Hebreo. Minsan kailangan kitang paluin para kita maituwid. Kasi ang isang magulang, mahal niya ang anak niya. Kaya kailangan niyang paluin para niya maituwid. Minsan kailangan kitang parusahan dahil para malaman mo na ako ang Diyos na naglalang sa iyo. Hindi po ako magaling sa verses eh, pero mamaya makukwento ko sa inyo na halos nangyari sa akin, ginawa kong comics ang Biblia. Kaya marami akong kwento doon na natatandaan ko na naisa sa buhay ko siya. So, eto ho, ang lakas ng tindahan. Sobrang nakaka-addict na siya. Lalo na nakaka-addict po pala ang benta. Nakaka-addict ang kita. Habang kumikita ako, yung bahay namin na hindi gawa at may extra lot pa, sa tuwing kikita ako, pag nakaipon ako, 10,000 lang yan. Pero yung 10,000 na yun, tawag na ako ng karpinteryo, pa-extend na ako ng bahay, pagawa na ako ng pagawa ng bahay. Hanggang, ayun, sobra na akong nahook sa tindahan. Parang nangyari sa akin, sa sobrang hook ko na sa hanap buhay, isang araw nilagnat ako. So hindi ako makatayo, sarado muna sa tindahan. Siguro after 3 days, ang lagnat ko, umokay. Bukas na naman si tindahan. Parang araw lang ang dumaan, nilagnat na naman ako. Tapos pag ganon, pagdating ng asawa ko, uwi siya maaga, magtitinda. Pero pag ganon lang, iinom ako ng paracetamol, nilagnat na naman ako uli. Pagagaling, tapos ulit-ulit lang po ang lagnat ko. Pero yung pa rin, pilit ko pa rin tinatayo ang tinda, ibinubuksan ng tindahan kasi sayang eh. Pero ito pala yung dito magsisimula ang lahat. Ito yung tindahan na to, isang araw umabot ng 2 weeks, 1 week, 2 weeks, hindi po ako nakakatayo. Hindi na ako gumagaling. Grabe na ang sakit ko, ang lagnat, ang sakit ng pakiramdam ko, hirap na ako. Hanggang pina-check up ako ng asawa ko. Yun, nung nakita po, may mga, infection sa ihi, infection sa tonsillitis ko na manana na.
na maraming sakit na ano. Pero, binigyan ako ng gamot ng doktor. Manila pa kami pumunta, binigyan ako pag-uwi ko. Pag-uwi ko, ininom ko, so nagpagaling ako. Nagpagaling. Pero nung pagbalik namin, sabi ng doktor, after 15 days, balik ka. Tapos, parang chinyek up ako. May nakapa dito sa tiyan ko. Sabi niya, bibigyan kita ng recommendation, magpa-test ka, magpa-ultrasound ka ng ganito, magpa-transvaginal ka, ganyan. Punta kami sa UDMC, yun, pinagawa. Pagkagawa po yun, yung time na yun, parang, alam niyo po yung pakiramdam na parang naghalo yung takot, yung kaba, or yung hindi mo may explain na parang biglang pinagbagsakan ka. Kasi po, lumabas ang result. May mayoma ako, may cyst ako sa ovaryo, na kasi dati, alam mo, pagka ganun, akala mo cancer na po, di ba? Alam natin cancer. So, natakot ako. Malungkot kaming umuwi, pero sabi ng doktor, paliliitin lang natin yung mga yan, bibigyan kita ng gamot, tutunawin lang. Punta kami, balik kami, ay bigyan niya kaming gamot, tapos sabi, balik, matutunaw, igaganong ka na naman uli, lalaboratory ka na naman uli. Pero, di naman lumiliit, lumalaki pa rin. Bigyan ka na naman uli ng gamot. Ganon uli, after ganito, balik ka naman, 1 month na naman. Alam nyo, palaki lang sila ng palaki. Hindi sila lumiliit doon sa gamot. Hanggang maramdaman namin, wala na kaming pera. At yung tindahan, hindi na namin siya nabubuksan. Automatic, wala nang close open. Kung dati close open, ngayon, automatic close na. Kasi, hindi ko na siya maasikaso. Lagi na rin akong may sakit. At, wala na rin akong puhunan. Wala na rin kaming pampacheck up, wala na ring pera na pangluwas ng pangluwas. Ang bilis maubos ng perang naitabi ko kasi pagka nakakapagtabi ako, di ba sabi ko sa inyo, nagpapagawa ako ng bahay. So, hanggang one time, nakapag-isip-isip ako kasi hindi naman ako bukas. Nagbalik ako. Parang kalabit pa na. Kasi nung time na yun, yung malakas ang tindahan, ito na ho ako. Hindi na ako nagsisimba ng personal, hindi na ako nag-e-effort magbihis, pumunta at sarado yung tindahan para pumunta doon kasi dahilan ko. Tama nga naman, napakalikot nga naman ng anak ko. Pero ang totoo, yun ang dahilan kong isa, pero ang totoo, nakakapanghinayang kasi pag linggo, lahat ng tao sa subdivision nandoon, mabili. Napakabili ng tindahan. So, sinubukan ko siyang sa TV na lang kasi ako nagsisimba. So, sa TV, siyempre bukas ang TV, pero bukas ang tindahan. Dami ding bumibili. Wala na yung essence. Wala na yung essence ng dating kasabikan ko sa Diyos. Yung attend ako ng attend, kahit hindi ako sinasamahan, kahit wala akong kasama, kahit bata ako, nung dalaga ako. Nawala yung mga effort kong ganun. So, yun ang naalala ko. Kaya, umiyak ako. Nag-iiyak ako. Tapos nung nagsisimba ako, super ang iyak ko na ganun lang pala, kabilis mawala. At ito pa, nakahang, may sakit ako. May sakit ako na lumalaki. Wala na rin kaming pera. Kung may pera man ako, nagbalik na ako sa simbahan. At yung pera ko, ibinibigay ko na halos sa simbahan. Yung iyak, kung naramdaman nyo yun, kaya pala minsan, totoo to, no? Ang Diyos, minsan hinahayaan niya tayong masaktan. Hinahayaan niya tayong mahirapan. Bakit? Kasi, pag hirap tayo, pag wala na tayong makapitan, pag wala na tayong mapuntahan, totoo to. Hindi lang sa akin experience. Lahat tayo. Kanino tayo babalik? Babalik tayo sa simbahan. Babalik tayo sa Diyos na halos minsan sabi nga ng Diyos, parang nagigisadista na siya. Yun yung time na gustong-gusto niya yung nangyayari. Kasi
Parang, parang doon gusto, yung wala kang ibang mapuntahan, wala kang ibang saklolo na kailangan kundi siya lang. Yun ang gusto ng Diyos sa atin eh. Yung kailanganin natin siya. Yung dasal ba na galing dito? Yung dasal na galing sa puso na karamihan sa atin nakakalimutan. Yung dasal na yon, halos humagulgol ako. Natatandaan ko, walang adoration chapel pero meron silang, ano tawag doon, ilagayan ng hostya. Doon ako lumuhod, kahit maraming tao, hindi ako nahiya. Umiyak ako ng umiyak na halos grabe ang pagsuko ko sa Diyos, ang paghingi ko ng tawad sa Diyos. Grabe yung iyak ko na nakalimutan ko pala kung ano yung nakalakyan ko. Nakalimutan ko na pala kung sino yung dating laging gustong-gusto kong pinupuntahan. Kung sino yung dating mahal na mahal ko. Yung time na nahook na ako doon sa mundo ng subdivision namin na may marami na akong kinikita. Busy, lagi busy. Ang lakas ko sa soft drink, ang lakas ko sa beer, ang lakas ko sa sigarilyo, ang lakas ng tindahan ko. Hindi siya ganun karaming laman pero ang lakas kong bumenta. Nagugulat ang mga kapitbahay, talagang pumipila. Nakalimutan ko, hindi ko napansin, inaalok na pala sa akin yun ng demonyo para makalimutan ko ang Diyos, para makalimutan ko yung plano sa akin ng Diyos. Alam nyo, ilang araw yun, ilang araw na iyak ako ng iyak, ilang araw na nanghihingi ako ng tawad sa Diyos, ilang araw na bumalik uli ako sa Kanya. At isang araw po, eto pa ha, habang nangyayari yun, may mga panaginip akong hindi maganda. Na naginip akong masasamang espiritu kahit sa demonyo. Araw-araw yun. Pero isang araw, isang gabi, madaling araw nakita ko yung relo nung natapos yung panaginip ko. Siguro mga 2:45, mag-aalas 3 ng madaling araw yun. Ang tinignan ko yung relo kasi mag-aalas 3 yun. Ganito ang panaginip ko Parang lalo akong, hindi ko alam kung mamamatay na ba ako dahil may cyst ako. Marami akong sakit. Pero napakabata ko pa, 27 to 28 years old. Napakaliit ng anak ko. Kung mamamatay na ako, lalo nang nakagrabe sa kakaisip ko, yung napanaginipan ko. Sa panaginip ko, tinatawag ako ng isang boses. Isang boses ang tumawag sa akin, pero alam ko kung kanino boses. Hindi ko naman siya nakikita, pero alam ko, boses ng Diyos ang napapanaginipan ko. Ang sabi ng boses, Arlene, anak, kukuhanin na kita. Bakit po? Sabi ko, iteka po, maliit pa po ang anak ko. Kung kukunin nyo na po ako, paano po yung anak ko? Isama mo yung anak mo. Magsuot kayo ng puting damit. Puting damit ang nakita ko, parang gown, parang pare o sakristan. Pero yung sa akin, siyempre, medyo masikip siya. Ay, medyo hindi siya ganun kaluwag. Tapos, sabi pa ng boses, pumunta kayo sa isang lugar. Doon sa lugar na yon, pumasok kayo sa isang kwarto. May makikita kayong mga babae na nakaputi rin. Pagkita ko nga sa panaginip ko, nandun yung mga babaeng nakaputi. Lahat sila nakaputi rin. Tapos, yung kwarto, puting-puti din siya. Pero doon sa kwartong yon, merong butas doon sa ilalim. Ganyang kalaki. Ganyang kalaki yung butas na makikita mo siguro mga ilang piraso yon. Tapos may nakita ako lumalabas na usok. Puti din yung usok. Sabi ko, eto na po ba yung papatay sa amin? Di na siya sumagot, pero unti-unti niyakap ko yung anak ko, unti-unti lahat kami, unti-unti nang nawawala ng malay. So siguro, akala ko yung mamamatay na. Nawawalan na kami ng malay talaga lahat. Pero,
Kadugtong po nung panaginip kong yun ang nakapagtataka. Kadugtong ng panaginip ko, nawala na ako ng malay doon, kadugtong ng panaginip ko, nakasakay ako sa bus. Doon sa bus na yun, puno yung bus. Lahat nakaupo. Puno ng nakaupo. Ako lang ang nakatayo. Hanggang magising ako, so napuzzle ako, ano ba yung panaginip ko? Hindi ko siya maintindihan, pero ang alam ko, yung sinabing mamamatay na ako, mamamatay na ako. Yung sinabing kukunin na ako, hindi pala sinabing mamamatay. Yung sabing kukunin na ako, mamamatay na ako. So, mula nung napanaginipan ko yun, lalo na akong umiyak. Lalo na akong nagdasal ng nagdasal. Ang sabi ko sa Diyos, isang araw, Lord, kung kukunin mo na ako, paano ko aharap sa'yo? Ang bata ko pa. Pero paano ko aharap sa'yo? Wala pa akong masasabing magandang nagawa ko sa buhay ko. Lalong-lalo na sa aking kapwa. Nakipagdil ako. Sabi ko, Lord, kung bubuhayin mo po ako, paglilingkuran kita. Pati ang kapwa ko. Nagsimula po yun. Doon sa sinabi kong yun, paglilingkuran kita, pati ang kapwa. Tuloy-tuloy na po na naging ganun na uli ako kalapit sa Diyos. Nagbalik loob na uli ako sa Diyos. Nabuksan ko yung Biblia. Ito nga, yung Biblia. Kasi kami ginawa kong comics. Naiinip ako, hindi ako lumalabas, hindi ako nakikipagkwentuhan. Pagkatapos ko maglinis, basa ako. Ang sarap palang basahin ng Biblia. Ang daming kwento mula nung nilalang ng Diyos. Ang laki ng Biblia ng biyanan ko, binitbit ko from Manila to Cavite. Laki. Tagalog. Kaya intindi ko. Ang sarap niyang basahin. Ang kwento mula nung nilalang ang mundo, mula kay Adan at saka kay Eva, hanggang sa kila Abraham, Isaiah, kila Jacob, kila Moises. Ang sarap niyang panoorin. Ang sarap niyang basahin. Kwento na mula sa Diyos. Siguro kaya, yung halos nabasa ko yung buong libro ng kakakwento sa araw-araw, sa kakabasa ko ng kwento na nai-inlove ako, na nahuhook ako sa kakabasa. Ang sarap niya palang basahin. Pero hindi ako tumitingin sa verses. Wala akong tinitingnan. Basta sunod-sunod ko lang binabasa yung mga kwento. Hanggang sa mga susunod na araw, nasabik na rin ako sa salita ng Diyos. Nabubuksan ko yung TV pag hindi nanonood ng cartoons yung anak ko. Nanonood ako ng mga ngaral. Kahit ano pa yan. Kahit Katoliko po ako, ha? Born again, iglesia, El Shaddai, lahat. Gustong gusto ko silang pinapanood. Basta salita ng Diyos. Parang nasabik ako sa salita ng Diyos. Parang nasabik ako sa salita ng Diyos at unti-unti ang sabi ko sa Kanya, Lord, ipakita mo nga po ang totoong ako. Ipakita mo ang totoong buhay. Pakita mo sa akin ang salamin ng buhay ko. Kasi nakikita ako sa salamin nung kabataan ko, maganda pa ako noon eh. Nakikita ko lagi yun, mag-aayos, mahilig akong magsalamin. Kasi maganda pa ako noon. Ngayon, matanda na, tumatanda na. Yun ang hilig ko. Masyado akong nahilig nga sa mundo. At one time, kakadasal ko po ng ganun, nakita ko yung mga pangit na ugali ko. Ang ugali ko pala noon na-adapt ko doon sa magulang, sa pamilya namin. Sabi ko nga sa'yo, madasalin ang pamilya namin, relihiyoso, kilala sila sa ganun. Pero, pagdating doon sa yung lolo ko, pagdating sa mga problema sa mga anak,
yung nagtatanim ng sama ng loob, yung naayos yung ibang tao pero yung family nila magulo. Maraming alitan at yun nga, siguro sa kahirapan na rin. Medyo nga nung panahon na yun, kung tutuusin, mahirap lang kami. Pero dahil may bukid ang tatay ko, bigay ng lolo ko, malaki kami, meron kaming kita araw-araw, marami kaming itik, marami kaming baboy, marami kaming pangitlugan na itik, maraming manok, may bukid kami, so maraming isda, maraming itlog, maraming makakain. Kaya halos sa amin sila dati lumalapit. Pero yun nga din, ang nanay ko kasali siya sa Siete Palabra, nagsisimba, kasali sa rosary. Pero ang hirap nung pagsasabuhay. Kasi ito pala yung tinuturo ng Diyos sa atin. Dalawang klase pala ang tao. Meron naman talagang mapaglingkod sa Diyos, gustong-gustong naglilingkod sa Diyos, nagsisimba, pero nakakalimutan yung obligasyon ng paglilingkod sa Diyos. Yung obligasyon na, ang sabi nga naman pala ng Diyos, pagka gusto mong sumunod sa akin, iwan mo ang sarili mo. Ano ibig sabihin po ng iwan ang sarili? Hindi iiwan doon, kundi iiwan yung kagustuhan ng sarili mo lagi. Kung halimbawa, magagalitin ka, katulad ng nanay ko, kasi marami kami magkakapatid. Ang tatay ko, hindi marunong maghanap buhay. Tapos lagi pang nakikipag-inuman. Ang nanay ko, laging galit. Laging masalita, laging madaldal. Laging nag-aaway sila. Lumaki kami sa ganung buhay na magulo. Kaya yun, kami ring magkakapatid. Lumaki din yung mga kapatid kong matitigas ang ulo na hindi ko nga alam siguro talagang calling na naging iba yung path ng buhay ko. Naging iba yung daan na dinaanan ko bukod sa kanila. Nakakalungkot. Namatay ang mga lolo ko na mahirap. Ang nanay ko namatay din na mahirap, kaya lang minsan natutulungan ko siya. Or palaging natutulungan ko siya, kaya lang matigas ang ulo ng nanay ko. Hindi mo siya matulungan ng dire-diretso kasi yun nga, may iba siyang gusto at laging nagagalit sa akin na sinasabi sa akin na siya daw madami na siyang alam tungkol sa Diyos. Ako, ngayon pa lang. So, ganun yung laging tema namin. Patay na po yung nanay ko last December. So, hindi na niya inabutan tong COVID na to. 3 buwan, ang bilis. Ang bilis ng kanyang pagkamatay. So, tatay ko na lang ang kasama namin. Sa bagay, okay na rin kasi nahirapan na rin ang nanay ko sa 3 buwang pagkakasakit tapos namatay siya. Siguro na unti-unti na ipaliwanag ko bago siya namatay. Unti-unti na one-on-one ko siya kasi kinuha ko siya from Pampanga, dinala ko siya dito sa Manila. Araw-araw nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay na Diyos na kilala ko kumpara dun sa Diyos na kilala nila. Kasi sa kanila ang Diyos dinadasalan lang. Ang Diyos pinaglilingkuran lang. Ano ba paglilingkod nila? Yung pupunta sila sa simbahan, pupunta sila sa bahay-bahay para magdala ng krus at magdasal sila doon. Ganon sila Nakalimutan nila yung obligasyon. Yung obligasyon ang sabi ng Diyos, lahat ng tatawagin ko, lahat ng anak ko, susunod sa anuman ang gusto ko sa buhay. Ano ba gusto niya sa buhay nga pala? 10 utos. 10 utos na iniwan niya kay Moses. At pagdating ng anak niyang, pagbigay niya sa atin ng anak niyang si Jesus, ito yung unti-unti niyang ipinapaliwanag. Ang 10 utos na to, ito po ang masusundan po natin dito sa isinishare ko sa inyo. Habang naglilingkod, yun nga, nung sinabi ko sa kanya yun, bago namatay ang nanay ko, na ipaliwanag ko lahat, nasabi ko lahat, na minsan nga nagtatampo sa kanya ang Diyos dahil nga dun sa mga ginagawa niyang
kabaliktaran do sa paglalingkod niya. At bilang ina, bilang ilaw ng ng tahanan, ng bahay, ng tahanan, dapat naging matatag siya. Pero mahirap nga, hindi siya naging matatag. Siguro doon din sa pinanggalingan niyang kahirapan mula sa magulang niya. Kaya nakakalungkot po, mga kapatid ko, karaniwan matitigas ang ulo. Karaniwan sa kanila malayo sa Diyos. Na kung gaano po ako kalapit ngayon sa Diyos, sila medyo hindi po ganito. So lagi din po akong nagsasalita sa kanila na minsan iniiwan ko na sila kasi sabi nga ng Diyos sa akin na marami ka pang misyon. Marami pa akong misyon na gagampanan, hindi lang sila. Magtataka kayo po dito sa akin, lagi ko sinasabing, maririnig nyo lagi, sabi sa akin ng Diyos. Mahirap po siyang paniwalaan. Pero kahit po ako, kahit ako hindi ako naniwala nung una. Kala ko guni-guni ko lang. Kala ko hindi totoo. Kala ko nasa isip ko lang. Pero hanggang katagalan, naintindihan ko na po. Naintindihan ko ang misyon na patutunguhan ng buhay ko. So, yun nga, bago namatay ang nanay ko, sa 3 buwan, araw-araw, kinukwento ko sa kanya ang buhay na Diyos, ang Biblia, kinakantahan ko siya ng mga praising song. Praising song na lubos na kinagigiliwan ng Diyos sa akin. Alam nyo, kaya lalo akong napalapit sa Diyos. Kaya alam ko, laba ko ng Diyos eh. Kasi sa tuwing mananalangin ako, konti, maikli. Pero, pag nag-worship ako lang mag-isa, kaya ko pong mag-worship ng 1 oras. Worship song na at galing dito. Yung worship yung napakasarap. Sabi nga ang worship song po pala parang time is 4 ng prayer. Konti na lang ako manalangin. Ewan ko po ba, parang binago ng Diyos ang lahat ng natutunan ko. Binago ng Diyos, marami pong medyo hindi maniniwala sa akin o maraming magtataas ng kilay habang papanoorin niyo yung mga kwento ko. Pero ito po ang unang video pa lang na ikukwento ko sa inyo tungkol sa panaginip na una pa lang. Marami pa pong panaginip ang darating sa buhay ko na nung una parang maloloka na ako. Habang may sakit ako, habang maraming problema dumarating, maraming panaginip ang dumating. Pero ngayon alam ko po, hindi pala sila basta panaginip. Kung hindi, mga pangitain mula sa Diyos. Kaya po, tatapusin ko po ang kwento ko sa inyo sa unang bidyong ito na may iiwan ako sa inyong salita. May iiwan ako sa inyong isang salita. Hindi lang pala siya salita, isang dasal. Isang dasal na lagi ko siyang dinadasal ngayon. Lord, bigyan mo ko ng liwanag. Ituro mo po sa akin ang liwanag para maituro ko sa mga kapatid kong nadidiliman. Isa pa, ituro mo po ang tamang daan sa akin para maituro ko sa mga kapatid kong naliligaw. Maraming salamat po. Tatapusin ko po muna ang unang video ko. Sana po wala po kong hinahangad na kahit ano paman. Kung hindi po, ma-share ko sa mga kapatid ko, sa mga tao, ang misyon na ibinigay sa akin ng Diyos. Ito po ang misyon ko, ang ibalita at ikwento sa tao. Ang Diyos ay buhay, nakikita tayo, naririnig niya tayo, napapangiti natin siya, pero
nagtatampo at nagagalit po siya pag mali po ang ginagawa natin. Isang buhay na Diyos na nakilala ko at kikilalanin ko pa. Pero mahal na mahal ko siya. Kaya nais ko pong ipakilala siya sa inyo ngayon. Tandaan niyo po lang ako. Ang tawag po pala sa akin ng karamihan sa mga pinupuntahan namin, sa mga mission namin. Ako po si Sister Arlene, isang aba na lingkod ng Diyos. Maraming salamat po.